If that's enough to prepare our hearts for the preaching of God's Word. Okay, tumayo tayo lahat. Maaga tayo. Buksan natin yung mga Bibles natin. Let's go back once again to the book of Revelation, chapter number 3. I'm going to preach to you the third part of this series of preaching about the church at Sardis. Chapter 3 in the book of Revelation. Okay, ulitin ko lang mga kapatid, hindi maganda na preaching na lalabas-labas kayo, aalis kayo sa upuan ninyo, or kung saan-saan kayo pumupunta, hindi maganda yon. Okay? At may mga kaso pa na yung mga hindi ko alam kung may mga gumagawa na may young people, pero yung mga dalaginding, pupunta ng CR, matagal doon. Matagal doon. So akala siguro nila, pag matagal sila sa CR, magbabago pa yung itsura nila. Hindi na ho magbabago. So try to explain to them na wala na, ganun na talaga yan. Okay? At may mga kaso din tayo na habang nakikinig ng preaching, ay nagsa-cellphone. Sa mga bisita, sa mga mahal namin binibisita, mga minamahal namin mga bisita, mahigpit na hindi po dapat gawin sa simbahang ito. At sa mga matatagal na dito na mga kabataan, isara nyo yan, itago nyo yan, kung hindi, makita yan ng ushers, kukunin yan, ibibigay sa akin, mamartilyuhin ko yan sa harapan mo. At sa harapan ng magulang mo. Okay? Nakuha nyo? Paano pastor kung bago? Hindi na lang martilyuhin. Biliran na lang natin pang bayad sa piano. Benta na lang natin. Palagay nyo? Okay ba yan? Sayang din naman pala pag minartilyo, ano? So, hindi na natin ibibigay yan. Ibebenta natin, pandagdag sa bayad ng piano, tama? Pandagdag sa bayad ng lote. Pandagdag sa pambubong natin dyan sa taas. Okay ba yun? Yan, sige. Ha? Ako pag sinabi ko yon, lalaki naman tayong nagsasalita, gagawin ko talaga yan. Okay, so let's go to Revelation chapter 3. Ibig kong sabihin, mga kapatid, makinig tayo ng maayos. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Ako lang magbabasa, susundan nyo lang ako. Sabi dito, and unto the angel, means the pastor of the church, in Sardis write, these things saith he that the seven spirits of God, means the Holy Spirit, and the seven stars, the pastors, I know thy works, that thou hast a name that thou livest and art dead. Okay, so makita nyo, ay sinulatan ng Panginoon ng church na ito to tell them that this church is a dead church. Nakuha nyo? So sinong sumulat, mga kapatid? The Lord Jesus Christ. Kaya hindi tayo papayag ng simbahang ito ay mamamatay. Nakikinig tayo? So that in verse number 6, let's drop down to verse number 6. Sabi na Biblia, so alam nyo kung anong problema nila? Dead sila. Numb sila. Ibig sabihin, manhid na sila sa katotohanan. Amen? So, ano sabi ng Panginoon sa kanila? He that hath an ear, in verse number 6, let him hear. Sabi ng Diyos, kayong mga may mga tainga, kayong mga may mga nararamdaman pa, kayong mga may mga pakinig pa, ang sabi ng Diyos, makinig na kayo. Palagay niyo mga kapatid, may mga pakinig pa ba kayo?
May mga naririnig pa ba kayo? Sino may sabi? According to verse number 6, what the Spirit saith unto the churches. Okay? Yun ang sinasabi ng Holy Spirit. Kanino sinasabi? The churches. Pag sinabing churches, mga kapatid, plural, kasama tayo doon. Okay, nakikinig? Of course, wala na yung church at Sardis, mga kapatid. Pero yung church sa PMA Baptist Church, Christian Bible Baptist Church PMA, nag-i-exist pa tayo. So kung may pakinig kayo, mga kapatid, makinig na kayo, sapagkat pag hindi kayo makinig, isang araw, magiging dead. Ikaw, mamamatay ka. Kaya ngayon, ang aaralin natin ngayon, last Sunday afternoon, mga kapatid, nung hapon, nung umaten kayo, kung nakinig kayo, binanggit ko sa inyo kung ano ang gamot ng pagiging manhid natin spiritually. Sinabi ko sa inyo kung ano ang gamot, mga kapatid, kung ano ang papaano tayo mula sa patay na kalagayan ay muli tayong mabubuhay. Nakikinig? Pero ngayon, this is now the message. The title of the message this morning is about the challenge. Nakikinig? The challenge. Ito yung challenge ng Diyos eh. Ito yung hamon ng Diyos. Ano sabi niya? He that hath an ear, let him hear. Amen? So, ito yung challenge. Ito yung hamon. Siyasatin natin sarili ngayon the evidence or the evidences of our spiritual life. Nakikinig kayo? Let us know this morning kung ano ang ebidensya ng ating Kristiyanong buhay. Okay? Nakikinig tayo? I-check natin. Isa-isain natin yan. A few minutes. Tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Oh, please, give me wisdom, O God. I am nothing and I'm always depending on your Holy Spirit of God. Ganun din po ang mga anak nyo na makikinig. Please help us, everyone, O God, na kami ay matutong makinig at unawain ang inyong mga salita. Ganon din po, Panginoon, ang mga bisita po namin, save them and baptize the converts, O God. And please, give us revival, Panginoon. Baguhin niyo po ang mga dapat baguhin sa aming mga sarili. Maaaring marami po dito, Panginoon, patay na po sila, numb na po sila. Kaya tulungan niyo pong bawat isa. Saan niyo po, ibabalik ko po sa inyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, so you may be seated. You may be seated. And again, umupo na maayos, makinig dito ang tingin, para tayo ay merong maunawaan dito sa ating pakikinggan. Amen. Now, the word here, the word here, tingnan nyo, ano sabi ng Biblia dito? Sinong in-address niya? A dead church, the church at Sardis. Amen? Amen. So anong problema ang simbahan ito, mga kapatid? Ang problema nila ay patay na sila, naghihingalo na sila. Ang problema nila, mga kapatid, ay numb na sila, manhid na sila sa katotohanan. Nakikinig? Sabi ko sa inyo na nakaraan, bakit sila naging manhid sa katotohanan? Sapagkat ang ininjection sa kanila ng mundo, kapatid, ng diablo, yung anesthesia ng diablo na tatlo yon. Tatlo ang tama noon, mga kapatid. Ano yung tama? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Alam nyo ba na pagka ikaw ay magyayabang ka, wala kang pakikinggan, wala kang susundin na Diyos. Come on, amen. Wala kang pakikinggan, wala kang susundin na advice. Come on, everybody listen up. Dito kayo tumingin. Answers, kahit na nag-a-answer kayo, pero tumingin kayo dito. Alright? Kasi sayang din kung wala kayong naintindihan. Ngayon, pakinggan nyo na maigi. Pagka ikaw ay
ininjeksyonan ng diablo ng mundong ito ng lust of the eyes, lust of the flesh. Yung vision mo, kapatid, ay maaapektuhan yan. Yung pagtanggap mo ng katotohanan ay mamamatay hanggang sa makita mo, mga kapatid, ay wala na kayong halos tatanggapin na katotohanan at wala nang katotohanan sa ating mga puso, sa ating mga isip, so that ang magiging buhay natin ay ayan na, nakadependa na tayo sa lust of the eyes, sa lust of the flesh, and pride of life. Amen? Nakikinig tayo? Kaya makikita nyo, kahit anong sigaw ko dito, hindi na kayo makikinig. Kahit anong hamong, anong challenge ko dito sa pulpito, halos wala nang effect sa inyo, wala nang epekto sa inyo. You know why? Sapagkat kayo ay manhid na. Nakikinig? Kayo ay dead na. So ngayon, mga kapatid, it's time to hear and to listen and to understand the truth, the Word of God, which comes from the Holy Spirit. Ako ay instrumento lamang, mga kapatid. Pwede bang pakitanggal mo yung hood mo? Yan. Pakitanggal lang. At saka pwede bang Brad? Answers? Kasi kanina hindi nakikinig to eh. Itong grupo na to. Ito si Josiah. Ito, Brad. Ito si Josiah, yung tatlong yan na magkakatabi. Hindi ko gusto yung nila. Yung andyan pa si Nonoy, hindi ko gusto yan. Pati yung sinabi ko na ikaw, dito ka. Dito. Yung anak ni Sister Vanjen, yung katabi ni Michael, paalisin mo yun. Dito. Ayan. Nasaan na yun? Saan nilagay? Dito. Dito. Yan. Kita ko kayo eh. Tsaka pag nasa simbahan ka na, tanggalin mo na yung hood mo, ha? Bigyan mo ng respeto ang Diyos. Alam nyo dito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, katulad yan, tinan nyo na maigi, ha? Kayong mga nagkukwentuhan dyan ng hating gabi hanggang madaling araw. Makinig kayo. Kung nandito kayo, gaano ba kaimportante ang pinagkukwentuhan nyo dyan na inaabot kayo na madaling araw, kung yun lang talaga ang ginagawa ninyo, wag naman sana na totoo yung hinala ko, na kayo ay, ewan ko lang, nagkukwentuhan kayo dyan, inaabot kayo na madaling araw. Samantalang, yung tagal nyo na nagkukwentuhan dyan at inaabot kayo na madaling araw, meron ba kayong ganyang katagal na kwentuhan ninyo sa mga magulang ninyo? At sino man mga kabataan dito na hindi kayo nakakatagal na makipag-fellowship, makipagkwentuhan sa mga magulang ninyo, ito sasabihin ko sa inyo, pero nakakatagalan kayo na nakikipagkwentuhan sa kapwa nyo kabataan na wala namang kakwenta-kwenta, ito sasabihin ko sa inyo, shame on you. Makapal ang mukha mo. Ang tanong ko lang ganito, bakit hindi kayo makapagtagalan na makipag-usap, makipag-fellowship, una, sa Diyos. Pangalawa, sa pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, sa panalangin. Pang-apat, sa magulang ninyo. Tapos nakakapagkwentuhan kayo ng matagal sa mga kapwa nyo, kabataan, na halos umaabot kayo ng madaling araw. Ito, sasabihin ko sa inyo, may mga topak kayo. Nakikinig kayo mga kapatid? Samantalang mga kapatid, mas maganda sana na yung pakikipag-usap nyo na wala namang kakwenta-kwenta ang mga usapan ninyo, kung anong pinag-uusapan nyo. Ano mang pinag-uusapan nyo, walang kwenta lahat yan. Bakit hindi nyo i-google yung oras nyo sa Diyos? Bakit hindi nyo i-google yung oras nyo
sa salita ng Diyos? Bakit hindi nyo i-google ang oras nyo sa pastor nyo? Bakit hindi nyo i-google ang oras nyo sa magulang ninyo? Ha? Kaya sa akin mga kapatid, yung isang anak ko, hinataw ko talaga yan. Sabihin ko, uulit-ulitin mo pa yan, sasabihin ko sa iyo, pipilayin talaga kita. Ako hindi ako nagsasalita ng... Bakit mga kapatid? Makinig kayo. Alam nyo ba kung paano manira ang dyablo sa ating mga kabataan? Ang dyablo sinisira ang ating mga kabataan 24 hours a day. Very active ang dyablo para gibain ang buhay ng ating mga kabataan. Kaya kayo mga magulang sana dapat maging matigas tayo sa tama. Ha? Kaya makita niyo mga kapatid, ewan ko sa inyo, sabi ko nga, ako lalaban ako ng patayan sa dyablo. Nakikinig tayo? Oo, makikipagbuno ako laban sa dyablo mga kapatid. Hindi ko isusuko yung mga anak ko. Maliban lang kung lalayasan ako, aalisan ako, wala na akong magagawa doon. Pero hanggat nasa poder ko yung aking mga anak, mga kapatid, aking pamilya, I will fight for them for Jesus. I will never retreat and I will never surrender sa kaaway. Nakikinig kayo? Kapatid, mas gugustuhin kong mamatay na ikipagbuno sa kaaway kaysa susuko ako sa kabunduhang ito, susuko ako sa dyablo. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, if you don't like my principle, I don't care. Alam ko marami dito mga tatay, lalo na mga tatay at maging mga kabataan, ayaw nyo ako. Ayaw nyo ako. Pero hindi ko naman pinagigit ang sarili ko. No problem. Kung ayaw mo ako, basta at least gusto ko ang Diyos. Kung ayaw mo ako, at least gusto ako ng Diyos. Wala akong pakialam sa iyo. Ha? Pero mananatili ako sa prinsipyo kong ito, makikipaglaban ako para sa iyo. Ha? Now, here is the challenge. Sabi ng Panginoon, makinig kayo kung may pakinig pa kayo. Palagay niyo mga kapatid, may mga pakinig pa ba kayo? Come on, answer me. Ha? May mga pakinig pa ba kayo? Come on, shout it kung naniniwala kayo sa sinasabi ko. Meron pa ba tayong pakinig, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, tinan niyo to kung gaano kaganda ang nakikinig sa salita ng Diyos. If we are going to go back in chapter 1, in verse number 3, tinan niyo, buksan niyo Bible niyo. Ano sabi ng Diyos dito? Blessed is he that readeth. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen? Anong sabi ng Diyos? Blessed is he that readeth and they that hear. Amen? Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Di nyo ba alam mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Kaya wag kayong matigas sa katotohanan. Amen. Malapit ng Panginoon, kaya wag kayong magliwaliw sa mundong ito. Wag kayong magpakasasa sa mundong ito. Wag kayong magbabad sa kamunduhan, mga kapatid. Sapagkat pag magbabad kayo sa kamunduhan, anong meron sa mundo? Kamunduhan ito, mga kapatid, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Diyan kayo mabababad, sasabihin ko sa inyo, mamamatay ang katotohanan sa buhay ninyo. Samantalang pag nakikinig tayo, babasahin natin yung salita ng Diyos, ikikip natin yung salita ng Diyos, isasabuhay natin, at makikinig tayo. Ano sabi niya? Blessed. Blessed is he that readeth. Amen. And they that hear. Ano yung pinapapakinggan dapat? The words of this prophecy. The words of this prophecy. And keep those things which are written therein, for the time is at hand.
Kaya sabi ng Panginoon dito sa church at Sardis, ano sabi niya? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. Amen. Kaya makinig, 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 makinig. At pag may narinig, keep it to your heart. At pag narinig mo, kapatid, and then apply it to your heart, to your life. Amen. Hindi yung narinig, ganun pa rin. Kapatid, ang unang-unang niloloko mo sarili mo. Come on! Now, dito tayo magsisimula, mga kapatid. Sisimulan natin. The evidence of our spiritual life. Number one, there must be an spiritual birth. Amen? Do you have the evidence of your salvation? Makinig kayo na maigi. Basic na basic. Itong sinasabi ko sa inyo ngayong umaga. Kasi, titignan natin, i-check natin mga kapatid, siyasatin natin yung ebidensya ng ating spiritual life. Para makita natin yung ebidensya, yung proof, yung testimony. Makinig kayo na maigi. Meron bang testimony? Meron ba kayong testimony ng inyong spiritual life? Meron ba kayong testimony ng inyong spiritual life? At kung meron tayong proof, meron tayong ebidensya o may ebidensya ng ating spiritual life, mga kapatid, meron tayong experience ng ating spiritual life, merong confirmation ng ating spiritual life. Amen. At kung meron tayong kapanganakang spiritual, ibig sabihin mga kapatid, meron tayong kaligtasan. Ibig sabihin tayo po ay merong testimony na tayo ay saved. Amen. Meron tayong testimony, meron tayong patotoo na ikaw nga ay nagsisi ng kasalanan, ikaw nga ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. At kung ikaw ngayon may testimony na ganyan, meron kang spiritual birth, meron kang kapanganakang spiritual. Ibig sabihin, meron kang personal na relasyon kay Kristo. At kung meron tayong personal na relasyon kay Kristo, mga kapatid, ay merong ebidensya na tayo talaga ay isang tunay na anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, sino makapagsabi sa inyo ng ibig sabihin, pagtaas ng kamay, Pastor, anak ako ng Diyos, tinanggap ko si Kristo, can you raise your hands? Come on. Siguraduhin nyo lang. Amen? Siguraduhin nyo lamang. Ngayon, ang tanong ko, mga kapatid, do you have the proof of your salvation? Nakikinig ba kayo? Sumagot kayo, mga kapatid. Do you have the evidence of your spiritual birth? Meron ba kayo, malinaw ba sa inyo na ako talaga ay totoo sa puso ko na nagsisi ako ng kasalanan? Tinanggap ko si Jesus sa puso ko as my Lord and my Savior in my life. Meron ba kayong proof, mga kapatid? Come on, can you shout amen? Meron ba tayong proof talaga na kahit balik-baliktarin mo, ako talaga ay anak ng Diyos, Pastor, anak ako ng Panginoon, ako'y pupunta sa langit, ako'y ligtas, hindi ako pupunta sa impyerno. I have the assurance, I am a child of God. Amen. At kung kayo, mga kapatid, ay anak ng Diyos, meron ba kayong patotoo na kayo ay miyembro sa simbahang ito? Nakikinig? Do you have the evidence, the proof that you are a member of this church? Ibig sabihin, you are baptized, nabautismuhan ka, sapagkat masaya mong tinanggap si Kristo, therefore, masaya mo rin siyang sinunod, si Kristo, sa unang hakbang na pagsunod, walang iba kundi baptism. Nakikinig, mga kapatid? Kaya dapat kayo, may testimony din kayo na gano'n, hindi lang yung atin-atin. Di ba? Naunawan niyo ba yun? Kaya karamihan sa inyo, hindi pa kayo baptize eh. Di ba? Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Now, let us understand the Bible. Hindi ito pilitan. Kaya nga sabi ng Biblia, and they that gladly, yung mga masasaya,
tumanggap sa Panginoon ay nangabautismo. Tanong, masaya nyo bang tinanggap ang Panginoon kayo? Masaya nyo bang tinanggap? Ngayon, kung masaya nyo tinanggap si Kristo, what next? Obey Him. And what is the first step of obedience to Christ? Water baptism. Kasi ipapahayag mo na ikaw ay hindi nahihiya na susunod sa Panginoon at hindi ka nahihiya kundi siya na ngayon ang gusto mong ma-identify sa buhay mo. That is baptism. Amen? So yan ang ibig sabihin yan. Meron ba kayong testimony pagdating dyan? Come on, amen? Now, if you have the testimony, mga kapatid, you are a child of God. Amen? You are a child of God. So number one, ang ebidensya ng ating spiritual life, mga kapatid, number one, there must be a proof of our salvation. Number two, there must be a growth in our spiritual life. So therefore, number one, birth. Dapat may kapanganakan ka spiritual. Pangalawa, dapat meron kang paglago na tinatawag. Nakikinig? Kung anak ka ng Diyos, dapat lumalago ka. Idinagdag ka ng Diyos dito, mga kapatid. Dapat, kasi tinin nyo, sinong nagdadagdag sa atin? Diyos, hindi ako, hindi yung nagbabautismo. Hindi. Sabi nga ng Biblia, Acts 2:47. Sabi dito, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, who added the church? The Lord. Amen. Because the church is the body of Christ. Katawan ni Kristo ito. Kaya, therefore, mga kapatid, siya ang nagdadagdag, hindi tao. Nakikinig? So, pangalawa, dapat merong growth. Merong spiritual growth. Merong paglago. Ha? Sabi dito sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? To Him be glory both now and forever. So, ibig sabihin, mga kapatid, walang Kristiyano, walang may buhay na hindi nag-grow. Amen? So, dapat yung spiritual birth natin, dapat meron ding ebidensya ng tinatawag na spiritual growth. Spiritual growing. Amen. Spiritual growing. Lumalago tayo. Ibig sabihin, kapatid, tinan mo saan nagsimula ang paglago natin spiritual? Nagsimula sa, dapat magsisimula sa kaligtasan. Amen. Pangalawa, magsisimula yan, mga kapatid, pagkatapos mo tanggapin si Kristo, tapos dinagdag ka ng Diyos sa simbang ito, and then, what next? Growing. Amen? Growing. Dapat lumalago ka. Nung araw, hindi ka pa marunong magsuot ng tama yung pang-kristyanong kasuotan. Nakikinig? Lalo na sa mga babae. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Ang Kristiyano, dapat meron tayong distinction na kasuotan. Kaya nga tinuturo sa atin yung tinatawag na modesty. Biblical modesty. Amen? Maka-Diyos na kasuotan. Na, makinig na maigi. Makinig na maigi. So, ituturo lahat sa atin yan. Tamang kasuotan, tamang pag-uugali, tamang pananalita, tamang ikot ng buhay. Nakikinig, mga kapatid? Kaya nga dapat pag anak ka na ngayon ng Diyos, ay dinagdag ka ng Diyos sa simbahang ito, sa makatuwid ang gusto at nais ng Diyos na mangyari sa iyo ay mag-grow ka. Naintindihan natin? Ang ibig sabihin ng paglago is living the worldly life and receiving the Christian life. Nakikinig, mga kapatid? That's growing. Ibig sabihin ng paglago, meron kang kinakailangan alisin at meron kang kinakailangan kunin. Meron kang kinakailangan tanggalin at meron ka dapat idagdag. Nakikinig? Yan ang ibig sabihin ng paglago. O ngayon, anak ka na ngayon ng Diyos. Noon, ang sabi ng Diyos, lasing-lasing ka, inom-inom ka, gawain mo, nagsisiyabo ka, nagbe-vape ka, lahat ng kamunduhan, mga kapatid, lahat ng kalokohan sa mundong ito, lahat ng uri ng kasalanan, halos pinasok mo na
Pero ngayong anak ka na ngayon ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Now behold, all things are become new. Ibig sabihin, iwanan mo na yung old nature mo. Iwanan mo na yung malaswang kasuotan mo. Iwanan mo na yung bisyo mo, yung mga vices mo. Amen. Hindi ka lalago mga kapatid. Pag nananatili, nandiyan ka pa rin sa mga vices mo, hindi po pwedeng pagsamahin ang Kristyanismo at kamunduhan. Growing is always about tanggalin at idagdag. Nakikinig? Tanggalin yung kasalanan at idagdag ang maka-Diyos na bagay. Kaya nga mangyayari lahat yan mga kapatid kung makinig at makinig at makinig and keep it what we are listening now. Amen? Kung anong narinig natin sapagkat alam mo anak ka ng Diyos at alam mo na kinakailangan lumago ka, tanggalin ito at kunin ito. Naintindihan natin? Hindi po pwedeng magsasama ang godliness at saka ungodliness. Hindi pwedeng magsama ang good at evil. Hindi pwedeng pagsamahin ang Panginoong Hesukristo at saka si Satanas. Amen. Hindi po pwede mga kapatid. Kinakailangan alisin mo na yung bad, alisin na natin yung evil, alisin na natin si Satanas mga kapatid, and let's put it, Jesus, in our lives. At tayo lumago. Ibig sabihin ng lumago, mga kapatid, lumalago, kaya mo nang iwanan yung dapat mong iwanan. Naintindihan natin? Sabi nga ni Sir Ariel, kalokohan. Kasi yung iba daw, dating nagbibisyo ng sigarilyo, ngayon daw, hindi raw agad-agad matanggal. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tinanggal daw agad-agad yung paninigarilyo, naglalaway daw. Ganon din yung alak. Hindi raw agad-agad matanggal yung alak kasi sasakit daw ang tiyan. Ha? Samantalang si Sir Ariel, ayon sa kanyang patotoo, nagbisyo rin ng alak ito. Pero nung sinabi niya sa sarili niya, ayon sa kanya, ayoko na ng alak, then tanggal ang alak. It's all about the mind. Amen. Isip lang. Kaya nga ang pagiging Kristiyano is not by emotion. Christianity is always based on the Word of God. Kaya nga, tinan nyo mga kapatid, makinig, and then i-apply mo. Makinig ka, and then i-apply mo. Makinig ka, and then i-apply mo. And then, mula dyan mga kapatid, dyan kalalago. Hanggang sa isang araw, basura mo na yung vape mo. Di ba banaw? Ikaw. Ang pangalan nito si Wilson. Mamaya, wala ka na naman. Mamaya, nagbe-vape ka na naman. Meron dito. Kayo mga matatagal na dito. Papangalanganan ko na kayo. Ay, ganito kayo mga kapatid. Kasi, alam mo, ilagay mo lang sa utak mo, sa isip mo, ano ang maibibigay sa iyo na pakinabang yung alak, sigarilyo, bisyo, syabo, lahat yan. Anong pakinabang? Barkada, anong pakinabang? Wala lahat yan pakinabang. Hindi kayo pagpapalain ng mga bagay na yan, kundi sisirain ang buhay ninyo. Sisirain ang kinabukasan ninyo. Pero kung susundin natin ang salita ng Diyos, anong sabi ng Diyos dito? Tingnan nyo Anong sabi ng Panginoon? Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy.
Sinong pinagpapala ng Diyos, mga kapatid? Yung nagbabasa, yung nakikinig, yung ina-apply ng salita ng Diyos, ng Bibliang ito, sila ang pagpapalain ng Diyos. Pero wala pa ako nakita, mga kapatid, na pinagpala ng Diyos, gumandang buhay niya, gumandang Christian life niya, pinagpala siya, at nang pinagpala siya, sila ay nagpatuloy sa iba't ibang uring bisyo sa kanilang buhay. Wala pang pinagpala ng Diyos yan. Tingnan mo ngayon si Sir Ariel, tumigil sa kanyang bisyo at kinumpok niya ang Panginoong Jesucristo. Sinunod niya ang Panginoong Jesucristo. Nandito ngayon si Sir Ariel. Naayon sa kanyang patotoo, nung nagiinom pa siya, halos hindi niya alam kung saan niya pinaparking yung kanyang sasakyan pagkatapos makipag-inuman at habang nagiinuman. Blessing ba yan? Mga kabataan, blessing ba yun? Pero ang sabi ng Biblia, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein. Sino ang pinagpapala ng Diyos? Yung mga sumunod sa salita ng Diyos. Yung mga nakapakinig at sumunod sa Word of God. Hindi kayo pagpapalain sa bisyo ninyo, kundi sisirain ang kalusugan ninyo, sisirain ang buhay ninyo, sisirain ang kinabukasan ninyo, sisirain at gigibain yung relasyon nyo sa Diyos. And you will never grow spiritually. Number 3, ebidensya ng ating spiritual life. Number 1, dapat meron tayong spiritual birth. Number 2, dapat meron tayong spiritual growth. Number 3, dapat meron tayong tinatawag na Christian activities. Nakikinig tayo? Do you have the evidence of your Christian activities? Nakikinig tayo? Tingnan nyo sa Bible. In Acts 20:19, ang sabi ng Biblia, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. Ano sabi ng Biblia? Romans 12:11. Romans 12:11. Sabi ng Biblia, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Amen? Anong ibig sabihin nito? Huwag tayong tamad na maglingkod sa Diyos. Nakikinig? Amen? Huwag tayong tamad na maglingkod sa Diyos. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Amen. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations. Tignan nyo, kaninong testimony ito? Paul. Si Apostle Paul. Ang sabi ng Apostle Pablo, mga kapatid, not slothful in serving God. Huwag tayong tamad na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang katamaran ay nagdudulot yan ng kahirapan. Tingnan nyo, tamad kayong umattend ng hapon, tamad kayong bumalik ng hapon, tamad kayong mag-involve sa soul winning, tamad kayong mag-involve, mga kapatid, na mag-involve sa pagdadala ng bisita, mag-involve sa pag-disciple. Tamad tayo sa ating ministry, tamad tayo sa ating Christian life. Proverbs 19:15, ano nakalagay dyan? Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Sabi na Biblia, ang katamaran ay nagdudulot ng pagtulog. Kahit tignan yung mga tamad. Tulog yung mga tamad. Nakikinig kayo, mga kapatid?
Kaya maganda yung sinasabi ni Brother Gani eh. Tsaka si Ma'am Flor eh. Nandun si Ma'am Flor. Ma'am Flor na, ayun. O, sinasabi niya sa mga kila BJ, ano sabi niya? Doon kayo mag-stay sa simbahan. Doon kayo mag-stay sa simbahan para matuto kayong gumising ng maaga. Eh dito, anong oras ang gising namin? Alas 4, gising na. Kanina alas 5, may devotion kami dito. Linggo yun. Alas 4 pa lang nakabihis na kami ng ganito. Alas 5 nakabihis ka na ng ganito. Eh yung iba sa inyo, tululaway pa sa oras na yan. Alas 5 mga kapatid, nagpipray na kami dito. Alas 5 mga kapatid, pinag-uusapan na namin yung salita ng Diyos. Doon sa binasa natin kanina, anong sabi ng Biblia? Magkaroon tayo ng excellent speech. Magkaroon tayo ng excellent spirit. Kaya kung anak ka ng Diyos kapatid, dapat meron tayong excellent speech. Meron tayong laging excellent na pananalita, maayos na pananalita. At meron tayong excellent na spirit. Amen! Hindi yung bad spirit. Hindi yung evil spirit. Kaya ang sabi ng Biblia, kung merong Biblia ang buhay mo, dapat meron tayong excellent life. Christian life is always an excellent life. Kaya sabi ko nga sa stop service kahapon, ikaw mention wala ka. Tignan nyo ha, kapatid, alam nyo sabi ko kahapon, makinig kayo. Lahat na ginagawa ng Diyos sa buhay natin dito is all about the grace of God. Gift ng Diyos lahat yan. Naniniwala kayo? Yung mabuhay ka at nakakaupo ka dyan, ikaw Brad, gift ng Diyos yan. Yung nakakahinga ka kapatid na walang bayad, gift ng Diyos yan. Ha? Yung nag-i-enjoy tayo ng oxygen, inhale, exhale, nakaka-inhale tayo, nakakapag-exhale tayo, yan ay gift ng Diyos. Hindi nyo ba alam mga kapatid, tanggapin natin hindi, nabubuhay tayo at namumuhay tayo sa gift, sa grasya, sa mercy ng Diyos. Kaya nga tanggalin mo ang Diyos sa buhay natin, walang kwenta ang buhay natin. Basura ang buhay natin. Pero kaya kailangan natin ng Diyos, kailangan natin yung salita ng Diyos, kailangan natin ang Kristo sa buhay natin, kailangan natin yung simbahan, kailangan natin yung preacher para may tagapagsalita sa atin kapatid, para ibigay sa atin ang Word of God. Sapagkat pag binigay sa atin ang Word of God at kinip natin yung Word of God, anong sabi ng Panginoon? Blessed is He. Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen! Kaya nga pag walang salita ng Diyos, walang preaching, walang pastor, walang simbahan, walang Biblia, walang Kristo, anong klaseng buhay meron tayo? Garbage life. Walang kwentang buhay. Basura. Lahat tayo patutungo sa impyerno. But bless God na meron tayong simbahan, na merong Word of God. Kinig kayo. Tanungin ko lang kayo. Correct me if I am wrong. Ang dating tuloy sa akin, karamihan sa inyo, pabigat ang Bibliang ito. See? Ha? Pabigat ba ito? Pabigat ba si Kristo? Istorbo ba si Kristo? Istorbo ba ang simbahang ito? Tuloy sa ministry, kayo mga nagbabayolin, parang napipilitan kayo magbayolin. Di nyo ba alam na gift lahat ng Diyos yan? Pipilitin mo pang mag-join sa choir. Alam nyo ba ng ministry, gift ng Diyos yan? Alam nyo ba na maging buhay mo, gift ng Diyos yan? Oh. Ha? Nagiginig tayo?
Hindi nyo ba alam na pagka nag-preach sa atin at nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, Word of God is a gift. Bakit ngayon? Yung umaten kayo sa simbahan at bawat pananambahan, hindi nyo magawa-gawa consistently. Di nagmumukhang istorbo. At pagka umaten, good night. Matutulog pa, hindi interesado. At pag kayo dadalo mga kapatid, kung talagang excited kayo, late na kayo. Di ba? Kita ko dyan yung huling dumating. Late ka na po, boy. Darating ka. Tapos ng Sunday school, anong matututunan mo? Samantalang dito ka na lumaki, brother. Pero lumaki lang ang katawan mo. Abala po ba ang Biblia ito o blessing? Ulitin natin. Sagabal ba ang Bibliang ito o blessing sa inyo? Nandito ka ba mamayang hapon? Nakuha niyo ba? Nandito ka ba mamayang hapon? Pastor, hindi ako makapunta. Ang tawag dyan, tamad. Tingnan mo to. Proverbs 18:9. He also that is slothful in his work is a brother to him that is a great waster. Nakikinig kayo mga kapatid? Alam nyo ba, pag tamad ka, marami kang sinasayang sa buhay. Come on, amen! Tamad kang umaten na makinig ng salita ng Diyos. Paghapon wala ka na, marami kang nasasayang. Ulitin nyo, nakuha nyo ba? Marami kang nasasayang, marami kang namimiss. Namiss mo yung salita ng Diyos, na yung salita ng Diyos, dapat kakainin mo yan, dapat ikikip mo yan, dapat maririnig mo yan, so that, anong sabi ng Panginoon? Blessed is he that readeth and hear the words of the prophecy and keep those things which are written. Kaya huwag tayong tamad sa Christian life natin. Amen! Huwag tayong tamad. Tinan nyo mga kapatid, tinan nyo ito I-check nyo nga yung activities nyo the whole week. Check nyo. Do you have a Christian activities? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kahit kayo, i-check nyo. Yung araw-araw na activities ninyo. Do you have a Christian activities? Meron ba kayong activities na nagso-soul winning kayo? Meron ba kayong activities na nagba-Bible study kayo? Meron ba kayong activities na nagdi-disciple kayo? Meron ba kayong activities na nagpipray kayo, pupunta nyo ibang kapatiran, nagvi-visit kayo? Brad, sis, mag-pray lang tayo. Kaya ako nandito kasi gusto ko mag-share sa iyo blessing na salita ng Diyos. Then after this, mag-pray lang tayo. And then, meron ba kayong activities na Wednesday, midweek service, nandito kayo? Nakakalungkot ganito. Meron kayong activities na nagbibits kayo pero hindi kayo makapunta ng simbahan. Meron kayong mga activities na pumupunta pagkasal ang mga kamag-anak ninyo, pagpatay ang mga kamag-anak nyo, pero hindi kayo makapunta sa bahay-sambahan ng Diyos, mga kapatid, para hindi mamatay ang Christian life ninyo. Check your everyday activities. If you have a Christian activities in your life. Sige nga, i-check ninyo.
Kasi kung Kristiyano ka, dapat ang activities mo, it must be Christian activities. Tanong ko sa inyo mga kapatid, Kristiyanong gawain ba yung umiinom ng alak? Come on. Oh. Kristiyanong gawain ba ng Kristiyano yung hating gabi nagtatambay pa kayo sa taas? Oh. Kaya nga mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, ang hamon dito sa atin ngayong umaga is the evidence, the proof of our Christian life. Amen? May ebidensya ba? Baka nakakalungkot mga kapatid. Patapos na naman ang 2024. Hindi mo pa na-sharean yung kaopisina mo. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Patapos na mga kapatid ng 2024 going to 2025 na tayo. Isang buwan maigit na lamang, pero hindi mo pa na-sharean yung kasama mo sa trabaho. Ha? Ang problema mga kapatid, matagal ka na rin umaattend dito, pero yung testimony ng kasuotang pang-Kristiyano hindi makita sa'yo. Yung classmate ninyo, matatapos na ang year 2024 going to 2025 na tayo. Pero mga kapatid, sige nga kayo mga estudyante, do you have the activities, the testimony of your Christian life in your school, in your offices? Amen. Sabi ng Bible dito, Proverbs 21:25, the desire of the slothful killeth him. Nakikinig mga kapatid? Kaya nga pag tamad tayong umattend sa church, mamamatay tayo. Amen. Aattend lang tayo sa church Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, wala na tayo. Mga kapatid, dead tayo, mamamatay tayo. Kailanman hindi tayo mag-grow. Tapos aattend kayo, tapos ng Sunday school. You will never grow. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Tingnan nyo nga mga kapatid, lahat yan ng mga Sunday school teachers, tumayo kayo. Sunday school teachers, come on. Alam nyo ba kung paano mag-labor ang mga Sunday school teachers na ito? Except sa mga hindi sumasama. Pambira, araw-araw yan, araw-araw yan, araw-araw yan. Kaya nga, Lunes, tingnan nyo Lunes may visitation ang mga Sunday school teachers. Binibisita yung mga bata na estudyante nila sa Sunday school. Nakikinig kayo, kayo matulog. Martes, ganun ulit, binibisita yung mga estudyante nila na mga bata, pinagpipray, sharean yung mga pamilya nila. Wednesday, visitation na, follow up na kasi may regular service tayo. Thursday, makita nyo mga kapatid, merong niyang mga Bible studies. Friday, ganun din, may turo tayo sa mga campus, sa mga schools na pinagtuturuan natin. And then Saturday, meron niyang mga kapatid, mga kanya-kanyang visitation, follow up sa kanya-kanyang area. So, makita nyo yung activities ng simbahang ito. It's purely a Christian activities. Now check your own activities. Thank you, Sunday school teachers. Sige nga. Tapos sasabihin nyo, Kristiyano tayo. Nakikinig tayo, amen. Would you please check your activities kung merong Kristiyanong aktibidades ang activities mo whole week? Hindi man lang kayo makasama sa soul winning pagsabado. Anong sagot nyo lagi yan? Pastor, busy sa trabaho. Pastor, busy sa trabaho. Tanong ko sa inyo, gaano kayo ka-busy? Meron pa bang mas busy sa inyo kay Sir Ariel? Ang daming tungkulin nito sa school.
Pero may panahon yan para magsundo. May panahon yan para mag-Bible study. May panahon yan, mga kapatid. Sa Wednesday, nandito. Saturday, nandito. Yung ministry niya dito, hindi niya pinapabayaan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa atin, seek ye first the kingdom of God. Not yourself. Always seek the kingdom of God first. Hindi yung sarili natin. Gaano man tayo kabisi, mga kapatid, sa ating mga pinagkakabisihan, but always seek first the kingdom of God. Sapagkat yan ang gusto mangyari ng dyablo, lusawin tayo, alisin tayo sa salita ng Diyos, tanggalin ang word of God sa puso natin para masimot ng dyablo, kapatid, ng kamunduang ito, ang word of God sa ating puso, so that patayin ng mundong ito, ang dyablo ito, yung Christian life natin. Katulad ng ginawa niya sa church at Sardis. Check nyo ngayon. I-check nyo yung activities nyo. Kung merong tayong tinatawag na Christian activities. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Sige nga, anong activities nyo araw-araw? Anong activities nyo ng Lunes? Anong activities nyo ng Martes? Ano activities nyo ng Wednesday? Ano activities nyo ng Thursday? Ano activities nyo ng Friday? Ano activities nyo ng Saturday, Sunday? Tapos linggo, pupunta ka dito, late ka na. Kinig kayo, that's how you treat God. Ganun mo tratuhin ang Diyos. Samantalang ang usapan natin sa Panginoon is 8:30, dapat nagsisimula na tayo. 8:30. Asan ang tao? Ito lang. Ito mga interns, tapos hanggang dyan lang. Wala pang nakakaupo dito, pati yung mga violinista, wala pa sila. Hindi ko lang alam kung nagsundo o tulog pa sila. Ilan lang? Ito, isa, dalawa, tatlo lang na fuse dito. Tapos darating kayo, tapos ng Sunday school. Ha? Makinig kayo. Hindi kailanman kayo lalago kung hindi nyo susundin kung anong narinig natin. Bay, wala yata narinig eh. Walang lumalago na anak ng Diyos kung hindi tayo susunod sa salita ng Diyos. Maging kayo mga choir members, darating kayo dito, tapos ng discipleship service. Ako, nagpapasalamat ako. Makinig kayo. Why not make God the best in your life? Hindi nyo ba alam na ang Panginoon ang ibinibigay sa atin ay excellent lagi? Ito naman, ang para sa atin, paano mo tratuhin ang Diyos? Tinatrato mo ba ang Diyos na excellent sa buhay mo? Nakuha nyo mga kapatid? Na makinig kayo na maigi. Tinatrato mo ba na excellent ang Diyos sa buhay mo? Yung darating ka dito late na, excellent ba yun? Kaya dapat mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano, it must be excellent. Come on, amen? It must be excellent.
Kaya dapat yung activities natin, dapat purong Kristyanismo ang laman. Naunawan natin mga kapatid. Dapat ang activities natin mga kapatid is purong Kristyanismo ang laman. Wala dapat puwang ang mundo sa buhay natin because we're saved people. Now, tatlo lang muna. Meron bang ebidensya ang Christian birth mo? Meron bang ebidensya ang kaligtasan mo? Meron bang ebidensya ang paglago mo? Nakikinig tayo? Gising na, Kelvin. Kelvin, shh, gising na. Tapos na ako, kamag-alala. Tapos na ako, Kelvin. Nakaistorbo tuloy ako sa'yo. Pangatlo, mga kapatid, meron bang ebidensya ng Kristyanismo mula sa ating mga activities araw-araw? Come on, amen? Alam niyo, malungkot. Kristiyano ka lang pag nandito ko ng linggo ng umaga eh. But do you have the evidence, the proof? Yung activities na pang-Kristiyano araw-araw. Nakikinig tayo? O baka pag linggo, ayun. Baka mamayang hapon si Wilson, ayan, nagbibip na naman siya. Kaya maganda, tinan nyo, pagkatapos natin ito mamaya, anong ginagawa natin? Nagkakaroon tayo ng lunch soul winning lesson. Amen? Kaya kayong mga umuwi kaagad, wag muna kayong umuwi. Kunin mo yung pagkain mo, dali mo dito, dali mo sa grupo mo, doon ka sumama kasi meron kayong soul winning lesson. At mamaya mga kapatid, magso-soul winning kayo, application ka agad. Bakit? Sabi ni Biblia, bless ng Panginoon ang mga nagbabasa, nakikinig, at nagkikip. Ibig sabihin, ginagawa yung narinig. Gusto natin ng blessing ng Diyos pero ayaw nating sumunod. Nakikinig? Ito pa. May sasakyan ka pero hindi pinapagamit sa Panginoon. Nakikinig kayo? Ba't naalala pa ni Pastor yun? Pinagpipray ko na nga, wag na niya maalala eh. Nakikinig kayo sa sinasabi ko? May sasakyan ka, binigyan ka ng Diyos, gift ng Diyos yan sa'yo. Naniniwala ba kayo na kayo may mga sasakyan? Gift ng Diyos yan. Ulitin natin. Naniniwala ba kayo, kayong mga merong mga sasakyan? Gift ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo? Ba't ayaw yung paggamit sa Diyos? Si Brad Tom nga, nakakailang balik ka dyan, Brad Tom? 3. Yung Innova na bagong bili ni Brad Tom, 3 beses balik-balik dyan sa may Canon. Minsan nga nag-Bible study sila, nahulugan ng bato yung sasakyan niya. Pero ginagamit pa rin ni Brother Tom. Hinintay ko nga na itapon niya, kukunin ko eh. Kapatid, makinig ka na maigi. Anong activities niyo araw-araw? Nakikinig kayo, Kabataan, anong activities niyo araw-araw? Nakikinig? Do you have the evidence of your Christian life? Anong activities niyo? Ngayon, mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Anong sabi niya? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Amen? Yang may mga pakinig, makinig na. Sapagat ang sabi ng Diyos, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein,
for the time is at hand. Question, tapos na tayo. Blessed ba tayo ngayong umaga? Bakit po? Bakit po? Bakit blessed? Bakit naniniwala kayo na blessed tayo ngayong umaga? We hear the word of the prophecy. Now, kung naniniwala kayo na blessed kayo, keep it the words of the prophecy. Amen? Tumayo tayo. Lumapit tayo sa altar and let's kneel down and talk to God. Come on. Sama natin yung pamilya natin. Let's give time talking to God in the altar. Hindi po ito sagabal, hindi po ito istorbo, mga kapatid. Bigyan natin ng oras ang pakikipag-usap sa Diyos sa altar. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Just take your time, brethren. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po. Thank you for giving us your words, O God. Kung ito man po ay rebuke sa amin, instruction sa amin, correction sa amin. Panginoon, tulungan nyo kami na buong puso namin tatanggapin lahat. Because we believe every time we hear your word, we're so blessed, O God. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. At anuman pong narinig namin, yun po ang dapat maitatak, mailagay, maitanim sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip. At anuman bagay, Panginoon, na rebuke sa amin, na dapat namin tanggalin, lalong-lalo na po, Panginoon, yung katamaran na sumunod sa inyo, na siyang pumapatay ng aming Kristiyanong buhay. We're so lazy, oh God, to come to church in the morning, Sunday afternoon, Wednesday. Sometimes, oh God, we're so lazy to serve you, oh God, to share the gospel, to preach the gospel, na mag-join kami, Panginoon, upang ang aming activities araw-araw ay maging purong Kristiyanong activities, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Bless your people, O God. Forgive us our sins. For in Jesus' name, amen.